Ang pinagmulan ng galit sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi nagsimula sa politika, nagsimula ito sa Bible at ang matutuklasan mo ay magbabago kung paano mo tinitingnan ang balita. May isang bagay na nakakagulat dahil 2,500 years ago, ang Persya na siyang sinaunang kaharian na naging modern Iran ay ginamit ng Diyos para iligtas ang Israel. Sila ang nagpalaya sa mga Hudyo mula sa pagkabihag sa Babylon. Sila rin ang tumulong sa muling pagtatayo ng templo gamit ang yaman ng Persya. At ang kanilang hari na si Cyrus the Great ay tinawag ng Diyos gamit ang isa sa pinakasagradong titulo sa Scripture, ang Messiah. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa loob ng genealogy na yon ay may dalawang pangalan na kadalasang hindi napapansin ng karamihan. Ang una ay si Elam, anak ni Shem. Ang kanyang mga lahi na tinawag na Elamites ay lumipat papunta sa silangan at nanirahan sa mayamang lupa sa timog kanlurang bahagi ng Iran malapit sa Persian Gulf at umabot pa sa puntong nakipagsabayan sila sa mga makapangyarihang kaharian tulad ng Babylon at Assyria. Ang pangalawang pangalan ay si Madai, anak ni Japhet, at ang kanyang mga lahi na tinawag na Medes ay nanirahan sa mga bundok sa hilagang bahagi ng Iran, mga taong sanay sa hirap, matitibay at hinubog ng matinding kapaligiran, kaya naging matapang na mandirigma at sa paglipas ng panahon ay nakabuo sila ng kaharian na sapat ang lakas para hamunin ng pinakamalalakas na imperyo ng kanilang panahon. Pero maaga pa lang ay may tensyon na dahil sa Genesis chapter 14 na itala ang unang malaking digmaan sa Bible kung saan 4 na hari mula sa silangan ang nagsanib puwersa at pinangunahan sila ng hari ng Elam na si Chedorlaomer at sinalakay nila ang Canaan, ninakawan ang mga lungsod, inalipin ang mga tao at dinakip pa si Lot na pamangkin ni Abraham. Ang Elam ang unang bansa sa Scripture na umatake sa mga taong naniniwala sa Diyos. Pero hindi na nahimik si Abraham dahil kahit may 318 sanay na tauhan lamang siya, hinabol niya ang mga hari. Naniwala si Abraham kahit iniwan na niya ang kanyang lupain, pamilya at lahat ng alam niya para sumunod sa isang Diyos na hindi niya nakikita. Pero may isang problema dahil si Sarah ay hindi magkaanak. Malinaw itong sinabi sa Genesis 11 verse 30 bago pa magsimula ang kanilang paglalakbay na ang pangako ng isang malaking bansa ay ibinigay sa isang lalaking may asawang hindi kayang magbuntis. At habang lumilipas ang 5 years, 10 years at bawat buwan ay tila walang sagot na dumarating, nananatili ang pangako pero wala pa rin ang anak. Ibinigay niya ang kanyang Egyptian na alipin na si Hagar kay Abraham bilang kapalit para magkaanak sila. Nabuntis si Hagar at nagbago ang tingin niya kay Sarah. Nangako ang Diyos na magiging napakarami ng kanyang magiging lahi at sinabi na pangalanan ng bata na Ishmael na ang ibig sabihin ay naririnig ng Diyos. Pero may kasama ring babala. Sinabi na ang batang ito ay lalaban sa lahat at lahat ay lalaban sa kanya. Mabubuhay siya na may tensyon laban sa kanyang mga kapatid. 99 years old na si Abraham at 90 naman si Sarah. At sinabi ng Diyos na si Sarah ay magkakaroon ng anak at ang pangalan nito ay Isaac. At sa kanya dadaan ang tipan hindi kay Ishmael. Napayuko si Abraham, natawa siya, pero kasunod nito ay nakiusap siya. Kung maaari sana ay pagpalain din si Ishmael. Hindi ito pakikipag-ayos, kundi pakiusap ng isang ama para sa anak na mahal niya. Pagpapalain si Ishmael, magkakaroon siya ng 12 princes at magiging isang malaking bansa. Pero ang tipan ay para kay Isaac lang, at doon nagsimula ang tunay na paghihiwalay. Nakita ni Sarah si Ishmael na tumatawa. Hindi malinaw kung naglalaro lang ba siya o nangungutya. Pero para kay Sarah, sapat na yun, paalisin ang alipin at ang kanyang anak. Maagang nagising si Abraham kinabukasan. Naghanda ng tinapay at tubig at pinaalis ang kanyang panganay papunta sa disyerto. Isang ama na bumalik sa kanyang tolda na mag-isa. Naglakad si Hagar hanggang maubos ang tubig. Inilagay niya si Ishmael sa ilalim ng isang puno, lumayo siya ng kaunti, sapat lang para hindi niya makita ang posibleng mangyari at umiyak. Pero narinig ng Diyos ang bata, binuksan niya ang mga mata ni Hagar at nakita niya ang isang balon. Nakaligtas si Ishmael. Lumaki siya sa disyerto ng Paran, naging bihasa sa Pana, at ang kanyang 12 sons ay naging 12 princes. Ang pinagmulan ng mga Arab tribes, isang bansa na nagsimula sa pagtapon. Si Isaac naman ay nagkaroon ng anak na si Jacob na binigyan ng pangalang Israel at ang kanyang 12 sons ang naging 12 tribes ng Israel. May isang huling tagpo na naitala sa Bible. Sa Genesis 25 verse 9, magkasamang nakatayo sina Isaac at Ishmael sa libingan ni Abraham. Walang salita na naitala, walang pag-aayos, katahimikan lang. Dalawang bansa,
isang ama, isang sugat. At mula sa sugat na yon may isang bansang gagamitin ng Diyos para sa isang malaking layunin. Paano kung ang pinakamahalagang tumulong sa Israel ay isang hari na hindi naman sumasamba sa Diyos? At paano kung tinawag siya ng Diyos sa pangalan niya 150 years bago pa siya ipanganak? Para maintindihan iyon, kailangan mo munang malaman ang nangyari sa Israel. Nasira ang Jerusalem, nasunog ang templo, at ang mga Hudyo ay dinala sa Babylon bilang bihag sa loob ng 70 years. Namuhay sila bilang bihag sa ibang kaharian. Umiyak sila sa tabi ng mga ilog ng Babylon at naghintay. Pero bago pa mangyari ang lahat ng iyon, may sinabi na ang Diyos tungkol sa Persia. May dalawang prophecy na nauna pa sa lahat. Ang una ay makikita sa Isaiah 13 verse 17. Sinabi ng Diyos na gagamitin niya ang mga Medes, ang mga taong magiging kalahati ng Persian Empire bilang instrumento para parusahan ang bansang sisira sa Jerusalem. Alam na agad kung sino ang kikilos kahit hindi pa nangyayari ang krimen. Mas nakakagulat ang pangalawang prophecy. Makikita ito sa Isaiah 44 verse 28. Sinabi ng Diyos tungkol sa isang hari na hindi pa ipinapanganak na siya ang kanyang gagamitin. Gagawin nito ang nais ng Diyos. Siya ang magsasabi na itatayo muli ang Jerusalem at ibabalik ang templo. Pinangalanan ng hari, pinangalanan ang lungsod, pinangalanan ng templo. Lahat ito sinabi 150 years bago pa ipanganak si Cyrus the Great. At hindi lang basta sinabi ng Diyos ang prophecy. Unti-unti niyang inihanda ang Persya, henerasyon kada henerasyon. Pinag-isa ni Deoses ang magkakahiwalay na Medes at ginawa silang isang kaharian. Sumunod, inayos ng mga sumunod na pinuno ang kanilang hukbo at gumawa ng mga kasunduan sa ibang grupo. Tumulong ang mga Medes sa pagbagsak ng Nineveh, ang kabisera ng Assyrian Empire noong 612 BC. Habang nangyayari ang lahat ng ito, parang tahimik lang, pero sa totoo lang ay binubuo na ng Diyos ang gagamitin niya mula sa mga bundok ng Iran. Inihahanda para sa isang layunin na lalabas lang sa gabi ng pagbagsak ng Babylon. Sa loob ng Babylon may isang binatang bihag na nagmamasid sa lahat ng ito. Siya si Daniel. Sa panaginip ni Nebuchadnezzar II tungkol sa estatwa, ang dibdib at mga braso na gawa sa pilak ay kumakatawan sa Media at Persia. Dalawang braso, dalawang grupo pero iisang kaharian. May isa pang pangitain sa Daniel chapter 7. Isang malaking oso na nakataas ang isang bahagi ng katawan at may 3 buto sa bibig. Ang bawat buto ay totoong pananakop. Ang una ay Lydia, kung saan natalo ni Cyrus si Croesus, na kilala bilang pinakamayamang tao noon. Ang pangalawa ay ang Babylon mismo. At ang pangatlo ay Egypt, kung saan ang anak ni Cyrus na si Cambyses II ay tinalo ang Pharaoh sa labanan ng Pelusium. 3 buto, 3 kaharian, 3 beses na natupad ang isang pangitain. Pagkatapos, sa Daniel chapter 8, may isa pang simbolo. Isang lalaking tupa na may 2 sungay, kung saan mas mataas ang isa. Iyon ay Media at Persia, pero malinaw na mas nangingibabaw ang Persia. Dumating ang gabi na bumagsak ang Babylon at isa ito sa pinakadramatic na tagpo sa scripture. Nagdaos si Belshazzar ng isang malaking handaan para sa 1,000 na maharlika. Sa sobrang kayabangan, ipinakuha niya ang mga sagradong gamit na kinuha mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Ginamit nila ito, uminom sila at nagbigay papuri sa mga Diyos-Diyosan. Biglang may kamay na lumitaw at nagsulat sa pader ng palasyo. Mene, Mene, Tekel o Parsin. Namutla ang hari, tinawag si Daniel. Ipinaliwanag niya ang mensahe. Binilang na ang araw ng kaharian at ito ay matatapos na. Hahatiin ng kaharian at ibibigay sa mga Medes at Persians. Sa mismong gabing iyon, binago ni Cyrus ang daloy ng Euphrates River at pumasok sa Babylon sa tuyong daanan ng ilog. Hindi man lang nakasara ang mga gate. Napatay si Belshazzar. At bumagsak ang Babylon eksakto tulad ng sinabi sa prophecy. Pagkatapos noon may ginawa si Cyrus na hindi ginawa ng ibang mananakop. Naglabas siya ng utos. Pwede nang umuwi ang mga Hudyo. Pinunduhan niya ang muling pagtatayo ng templo. Pinauwi niya ang mga lider ng Israel sa Jerusalem na may dalang suporta at yaman mula sa Persya. Makikita ito sa Isaiah 45 verse 1 kung saan sinabi ng Diyos, ito ang sinasabi niya sa kanyang pinili kay Cyrus. Ang salitang pinili sa Hebrew ay Mashiach na ibig sabihin ay Messiah. Ginamit ng Diyos ang parehong salita para sa isang hari ng Persya na hindi naman sumasamba sa kanya. At yun din ang salitang ginamit kalaunan para kay Jesus Christ. Ibig sabihin kayang gamitin ng Diyos ang kahit sino para gawin ang plano niya. Hindi sinakop ng Persya ang Israel. Hindi nila inalipin ang Israel. Tinulungan nila itong bumangon. Niligtas nila ang Israel mula sa Babylon. Pero habang nangyayari ang lahat ng iyon, may ibang bagay na unti-unting nabubuo sa loob ng parehong imperyo. Isang bagay na matagal nang naghihintay.
Namuno si Xerxes the First mula sa lungsod ng Susa. Sa simula ng kanyang pamumuno, nagdaos siya ng isang napakalaking selebrasyon na tumagal ng 180 days para ipakita ang kapangyarihan ng kanyang kaharian. At pagkatapos ay nagkaroon pa ng 7-day na pagdiriwang para sa lahat ng tao sa Susa. Sa kasagsagan ng handaan, ipinatawag niya si Queen Vashti para ipakita ang kanyang kagandahan sa harap ng mga bisita. Tumanggi siya at doon napahiya ang hari sa harap ng buong kaharian. Kaya tinanggal si Queen Vashti sa trono. Dahil dito nag-isip ng solusyon ang kanyang mga tagapayo at nagpasimula sila ng paghahanap sa buong kaharian para sa pinakamagagandang babae na dadalhin sa palasyo, kung saan bawat isa ay dadaan sa 1 year na paghahanda bago iharap sa hari. Isa sa mga napili ay si Hadasa, isang ulilang Hudyo na palihim na pinalaki ng kanyang pinsan na si Mordecai. At pagdating niya sa palasyo ay binigyan siya ng bagong pangalan, Esther. Siya ang pinili ng hari higit sa lahat at hindi nito alam na siya ay isang Hudyo. Habang sa parehong panahon ay may isang lalaking umangat sa pinakamataas na posisyon sa kaharian, si Haman, na siyang ginagalang at niyuyukuan ng lahat maliban kay Mordecai. Ang pagtangging iyon ang nagpasiklab ng matinding galit kay Haman at hindi na sapat para sa kanya ang parusahan ng isang tao lang. Kaya nagplano siya ng mas malala, ang ubusin ng buong lahi ng mga Hudyo, lalaki, babae at bata sa buong Persian Empire. Nakumbinsi niya ang hari na pirmahan ng utos gamit ang royal ring. Nagtakda sila ng araw at nagsimula ang plano ng paglipol. Pero may isang detalye na mahalaga dahil sa Esther chapter 3 verse 1, tinawag si Haman na isang Agagite at hindi lang iyon simpleng pangalan dahil si Agag ay hari ng mga Amalekite na nagmula kay Esau. Sa Exodus chapter 17 pa lang ay sinabi na ng Diyos na magkakaroon ng tuloy-tuloy na digmaan laban sa Amalek. At sa 1 Samuel chapter 15 ay inutusan si King Saul na ubusin sila kasama ang kanilang hari. Pero hindi niya ito tinapos. At kapag hindi natapos ang isang lumang kalaban, bumabalik ito sa ibang panahon, ibang pangalan, pero dala pa rin ng parehong galit. Ang galit na iyon ay hindi nagsimula sa Persya, kundi mas matagal pa doon. Alam ni Esther ang batas. Kapag pumasok ka sa harap ng hari nang hindi ka tinatawag, kamatayan ang kapalit maliban na lang kung itaas ng hari ang kanyang setro. At 30 days na siyang hindi tinatawag nang magpasya siyang pumasok. Isinuot niya ang kanyang royal na damit, naglakad papasok, tumayo sa harap ng hari at naghintay. At itinaas ng hari ang setro. Pero hindi agad nagsalita si Esther. Inimbitahan niya ang hari at si Haman sa isang handaan. At pagkatapos ay isa pa, hinayaan niyang tumaas ang tensyon at lumaki ang yabang ni Haman. Hanggang sa ikalawang handaan ay sinabi niya ang totoo. Ang kalaban namin ay ang masamang taong ito, si Haman. Nag-alab sa galit ang hari at si Haman ay binitay sa mismong bitayan na ipinagawa niya para kay Mordecai. At ang araw na nakatakda para sa paglipol ay naging araw ng tagumpay na tinawag na Purim na ipinagdiriwang pa rin hanggang ngayon. Pero ang ganitong uri ng galit ay hindi basta nawawala. Nagbabago lang ng anyo. Lumipas ang maraming taon, umangat ang Roma at nawala man ang Persya sa gitna ng kwento. Hindi ito nawala sa plano ng Diyos. Sa Matthew chapter 2, may mga dumating na magi mula sa silangan, mga pari at scholar mula sa Persya na may alam sa science, astronomy at mga sinaunang kasulatan. At malamang pinag-aralan nila ang mga sulat na iniwan ni Daniel noong siya ay nasa Babylon at Persya. Sa Daniel chapter 9 verse 25, may eksaktong bilang kung kailan darating ang Mesaya. Kaya hindi basta sumunod ang mga magi sa bituin dahil alam na nila ang hinahanap nila. At nang lumitaw ang bituin ay kinumpirma lang nito ang kanilang alam. Tumawid sila ng malalayong disyerto dala ang 3 regalo. Ginto para sa pagiging hari, frankincense para sa pagka-Diyos, at myrrh para sa kamatayan na darating. Samantalang ang mga scholar sa Jerusalem ay alam ang prophecy sa Micah chapter 5 verse 2 at alam kung saan ipapanganak ang Mesaya. Pero hindi man lang sila pumunta kahit malapit lang, ang mga taga-Persya ay tumawid ng disyerto para yumuko. Ang Persya ang nagpalaya sa Israel, tumulong magtayo muli ng templo at unang kumilala sa anak ng Diyos. Kaya ang tanong ngayon, paano naging pinakamalaking kaaway ng Israel ang Persya? Ang sagot ay nasa Daniel chapter 10. At ito ang bahagi na madalas hindi pinapansin. Dahil paano kung ang tunay na laban ng Israel at Iran ay hindi lang nangyayari dito sa mundo? Nag-aayuno si Daniel sa loob ng 21 days, nagdadalamhati para sa Jerusalem. Wala siyang kinain na masarap na pagkain, walang karne, walang alak. Nagdasal siya, naghintay,
At sa ika-21 na araw may nakita siya sa tabi ng ilog Tigris. Ang nakita niya ay hindi pangkaraniwan. Isang lalaki na nakasuot ng linen. Ang katawan ay parang kumikinang, ang muka ay parang kidlat, ang mga mata ay parang apoy, ang mga braso at binti ay parang makinang na metal, at ang boses ay parang tunog ng napakaraming tao. Bumagsak si Daniel. Ang mga kasama niya ay hindi nakita ang nilalang, pero nakaramdam sila ng matinding takot at tumakbo palayo. Naiwan si Daniel sa lupa, wala ng lakas. Hinawakan siya ng nilalang at nagsalita. Sinabi nito na mula pa lang sa unang araw na hinanap ni Daniel ang pangunawa at nagpakumbaba sa Diyos, narinig na ang kanyang panalangin at ipinadala agad ang sagot dahil sa kanyang mga salita. Pero may nangyari, may humarang. Ang prince ng kaharian ng Persya ay pumigil sa kanya sa loob ng 21 days. Huminto muna tayo doon. Isang mensahero mula sa Diyos na ipinadala bilang sagot sa panalangin ni Daniel sa unang araw pa lang ay napigilan ng 3 linggo. Hindi ng tao, hindi ng hari, kundi ng isang espiritual na nilalang na tinatawag na prince ng Persya. Hindi ito tao, hindi ito sundalo. Isa itong fallen angel na may kapangyarihan sa lugar na yon. At sapat ang lakas nito para pigilan ang mensahero ng Diyos sa loob ng 21 days. Kinailangan pa ang tulong ni Michael the Archangel para makalusot. Ibig sabihin, ang mga bansa ay hindi lang may leader na tao. Ayon sa Daniel chapter 10, may mga espiritual na kapangyarihan din na kumikilos sa likod, mga hindi nakikita ng mata at hindi naaabot ng armas. Habang si Cyrus the Great ay gumagawa ng mga desisyon sa lupa para tulungan ang Israel, may laban na nangyayari sa hindi nakikitang mundo para pigilan iyon. Ang laban tungkol sa Israel ay hindi lang tungkol sa politika, mas malalim pa doon. Ito ang dahilan kung bakit walang kasunduan na tumatagal. Ito ang dahilan kung bakit bawat tigil putukan ay nauuwi pa rin sa panibagong gulo. Hindi mo kayang gumawa ng kasunduan sa isang espiritual na nilalang. Sa loob ng 1,000 years matapos ang panahon ni Cyrus, nanatiling maayos ang relasyon ng Persya sa mga Hudyo. Pagkatapos ni Cyrus at Esther, naging maayos ang ugnayan sa loob ng mahabang panahon. May mga Hudyo na naging scholar, negosyante at leader sa loob ng imperyo. Nabuo pa nga ang Talmud sa lupa ng Iran sa ilalim ng pamumuno ng Persya. Umunlad ang buhay ng mga Hudyo doon sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ito kwento ng galit noon. Isa itong relasyon na may pagkakasundo. Pero sa 7th century, dumating ang pagbabago. Sinakop ng mga Arab ang Persian Empire. Ang Persya na matagal na sumunod sa Zoroastrian belief ay naging Islamic at doon nagbago ang pananaw. Sa bagong paniniwala, si Ishmael ay hindi na ang anak na itinaboy. Siya na ngayon ang itinuturing na tunay na tagapagmana. Isang bansang hindi Arab ang nagmana ng galit na galing sa Arab world at kasama nito, bumalik ang sugat mula pa sa panahon ni Abraham. Kahit ganon, hindi agad naging kaaway ang Israel. Kinailangan pa ng 13 centuries bago tuluyang magbago ang lahat. Noong 1950s hanggang 1970s, ang Iran sa ilalim ng Shah ay moderno, bukas at kakampi ng Israel. Dumadaloy ang langis ng Iran papunta sa Israel. May mga Israeli na nagtatrabaho sa Iran. Nagtutulungan ang kanilang intelligence. May direct flights pa sa pagitan ng Tel Aviv at Tehran. Ang Tehran noon ay parang Paris, moderno at bukas sa mundo. Pero nagbago ang lahat noong 1979. Napatalsik ang Shah at bumalik si Ayatollah Khomeini mula sa 14 years na pagkakatapon. Sa loob lang ng ilang buwan, nag-iba ang lahat. Sinakop ang embahada ng Israel at ibinigay ito sa Palestine Liberation Organization. Tinanggal ang Star of David at idineklara ni Khomeini na ang pagsira sa Israel ay hindi lang desisyon ng gobyerno kundi isang obligasyon sa relihiyon, isang tungkulin ng bawat Muslim sa mundo. Ang parehong mga kalsada na dati ay tinatahak ng mga diplomat ng Israel ay napalitan ng mga rally na sumisigaw ng galit laban sa Israel. Ang parehong intelligence system na dati ay nakikipagtulungan sa Mossad ay siya ring ginamit para buuin ang Hezbollah, pondohan ng Hamas at armasan ang Islamic Jihad. Ang bansang minsang ginamit para iligtas ang Israel ay naging bansang nananawagan na burahin ito sa mapa. At hindi ito nangyari sa loob ng mahabang panahon. Halos sa loob lang ng isang taon, nagbago ang lahat. Kaya ang tanong ngayon, simpleng politika lang ba yon? Revolusyon lang ba? O may mas malalim pang dahilan? Posible bang may gumagalaw na hindi nakikita, parang pagbabalik ng tinatawag na Prince of Persia? Hindi lang sinasabi ng Bible kung ano ang naging Persia noon. Sinasabi rin nito kung ano ang gagawin nito sa hinaharap. At ayon sa nakasulat, hindi pa yon nangyayari hanggang ngayon. Mahigit 2,600 years na ang nakalipas nang isulat ni Ezekiel ang isang digmaan na hindi pa nangyayari.
At sa listahan pa lang, unang binanggit ang Persya. Sa Ezekiel chapter 38, sinabi ng Diyos na harapin si Gog mula sa lupain ng Magog at magbigay ng babala laban dito. Isang malaking grupo ng mga bansa ang magtitipon sa huling panahon laban sa Israel. Darating sila parang bagyo. Tatakpan nila ang lupa na parang ulap. Malinaw na binanggit ang mga kakampi. Una ang Persya na ngayon ay Iran. Kasunod ang Kush na tumutukoy sa Sudan at Ethiopia. Pagkatapos ay Put na nauugnay sa Libya at North Africa. Kasama rin ang Gomer at Bet Togarma na iniuugnay sa Turkey at sa rehiyon ng Caucasus. At sa pinuno nila ay si Gog ng Magog na madalas iugnay ng mga iskolar sa isang makapangyarihang grupo mula sa Hilaga, Russia, Iran, Turkey, Sudan, Libya. Kapag binasa mo ang listahan sa Ezekiel at ikinumpara sa mga balita ngayon, makikita mong hindi ito basta coincidence. Ang ugnayan ng Iran at Russia sa militar ay totoo at lalong lumalalim. Nagbibigay ang Iran ng drones sa Russia. Nagbabahagi sila ng impormasyon. Gumagawa sila ng magkasanib na operasyon. Ang network ng Iran ay kumalat sa iba't ibang lugar. May Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza at Houthis sa Yemen. Ang Turkey ay unti-unting lumalayo sa impluwensya ng West. Ang Sudan at Libya ay bukas sa impluwensya ng Moscow at Tehran. At ngayon habang nasa krisis ang Islamic Republic matapos ang February 28, hindi na ang tanong kung mabubuo ang alyansa. Ang tanong ay kung ano ang susunod. Ang grupong inilarawan ni Ezekiel 2,600 years ago ay parang nabubuo ngayon. Isa-isang bansa, isa-isang alyansa. Eksaktong tulad ng nakasulat. Pero hindi doon nagtatapos ang prophecy. Hindi ito nagtatapos sa pag-atake. Nagtatapos ito sa sagot ng Diyos. Hindi sila magtatagumpay. Direktang makikialam ang Diyos. Magkakaroon ng lindol, apoy at matinding kaguluhan na aabot sa puntong maglalaban-laban ang mga hukbo sa isa't isa. At sa Ezekiel 38 verse 23, malinaw ang sinabi, ipakikilala ng Diyos ang sarili niya sa harap ng maraming bansa. At doon nila malalaman kung sino siya. Ang Persya na tumulong sa Israel noong panahon ni Cyrus the Great at ang Persya na nagprotekta sa Israel sa panahon ni Esther ay siya ring Persya na aatake sa Israel sa panahon ni Gog. Parang kumpleto na ang buong kwento. Sa Jeremiah 49, halos lahat ng bansa ay may prophecy ng pagkawasak. Pero may isang kakaiba. Sa Jeremiah chapter 49 verses 34 hanggang 39, may prophecy laban sa Elam na sinaunang tawag sa bahagi ng Iran. At iba ito sa lahat, dalawang bahagi ang mensahe. Una ay hatol. Pangalawa ay isang bagay na hindi inaasahan. Sa unang bahagi, sinabi ng Diyos na babaliin niya ang pana ng Elam, ang simbolo ng kanilang lakas. Noon kilala ang mga taga-Elam bilang magagaling na archers. Ang pana ay hindi lang sandata. Ito ang kanilang pagkakakilanlan at pinagmumulan ng lakas. Ngayon kung titignan ang katumbas nito ay ang missile program ng Iran, ang kanilang ballistic missiles, drones at nuclear ambitions. Yun ang sandigan ng kanilang lakas. At sinabi ng Diyos na babaliin niya yun. Magdadala siya ng kapahamakan. Ipapakita niya ang kanyang galit. Pero may isang bagay na mas malalim. Hindi lang niya sinabing wawasakin ng Elam. Sinabi niya na ilalagay niya ang kanyang trono doon. Ibig sabihin hindi lang ito simpleng paghatol. May mas malaking mangyayari. At pagkatapos nito dumating ang pangalawang bahagi, ang pinaka nakakagulat. Sa huling araw ibabalik ng Diyos ang kalagayan ng Elam. Isang pangako na kakaiba sa lahat ng ibang bansa sa chapter na iyon. Ang Ammon, Edom, Damascus, Kedar at Hazor ay may isang mensahe. Hatol tapos na, walang balikan. Pero may isang naiiba. Ang Elam lang ang may dalawang bahagi sa prophecy. May hatol at may pagbangon. At hindi ito aksidente o simpleng paraan ng pagsulat, kundi malinaw na sinasabi na ang kwento ng Iran ay hindi magtatapos sa pagkawasak. At kung iniisip mo na ang pagbabalik na yon ay para lang sa malayong hinaharap, baka magbago ang isip mo kapag nakita mo kung ano ang nangyayari ngayon sa loob ng Iran. Dahil sa isang basement sa Tehran may mga taong pabulong na binabanggit ang pangalan ni Jesus Christ kahit alam nilang delikado ito at pwede silang hulihin o patayin dahil malinaw ang batas ng Islamic Republic laban sa mga umaalis sa Islam. Pero kahit ganun tuloy pa rin sila sa pagkikita at linggo-linggo may nadadagdag. Nagpapasa sila ng sulat kamay na bahagi ng scripture, nagdarasal ng mahina. At kapag may bagong dumating halos iisa ang sinasabi. Nakita ko siya sa panaginip at sinabi niya na hanapin ko kayo. Sa ngayon ang Iran ay isa sa pinakamabilis lumago na underground Christian movement sa mundo. May mga estimate na mula daan-daang libo hanggang lampas 1 milyon na ang naniniwala ng palihim. Kahit may tuloy-tuloy na pressure mula sa gobyerno kung saan may mga pastor na nakulong at may ilan na pinatay.
Pero sa halip na humina, lalo lang itong lumalakas dahil bawat crackdown nagdadala ng mas maraming naniniwala at bawat pag-aresto nagbubunga ng mas maraming saksi. Ayon sa Book of Zechariah, darating ang panahon na ang mga bansang dating laban sa Israel ay pupunta sa Jerusalem para sumamba at makiisa sa pagdiriwang, kung saan ang mga bansang dati ay nagpapadala ng misel ay magdadala ng alay at ang mga bansang dati ay sumusuporta sa gulo ay sasama sa pagsamba at posibleng kasama doon ang Iran dahil ang lupain na minsang pinanggalingan ng tinatawag na Prince of Persia ay maaring maging lugar ng isang bagong henerasyon na luluhod sa hari ng mga hari. Hindi ito simpleng pag-asa lang, kundi ito ang sinasabi ng Scripture at hindi lang ito tungkol sa hinaharap dahil nangyayari na ito ngayon habang itinatayo ng Diyos ang kanyang trono sa Elam. At may mga Iranian na nakatagpo na nito sa tahimik na dasal, sa sulat kamay na Scripture at sa mga panaginip na lumalampas sa kahit anong hangganan at batas. Kaya ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah ay unti-unting nangyayari. At sa bansang kinatatakutan ng mundo, may ginagawa ang Diyos na hindi kayang pigilan ng kahit anong gobyerno dahil ang pagbabalik ng Elam ay hindi pa lang darating kundi nagsimula na.